Hi guys! So this is your Nurse Diaz again. So nakapag-alat ako ng time ngayon para mag-vlog. So dire-diretsuhin natin. Ito namang vlog na to is about pregnancy content ulit. Second trimester update. Ano-ano nga ba yung mga nangyayari during second trimester? Dun sa second pregnancy ko kasi, nung 2021, nakapag first trimester update ako eh. Tapos hindi ko na siya nasundan ng second trimester and third trimester update. So ngayon, ituloy natin second trimester update vlog. So, ano-ano nga ba yung mga nangyayari during our second trimester? Iba-iba pa rin syempre per patient and per healthcare provider and per doctor yung mga pwedeng ibigay sa inyo or gawing management. Pero ito yung ginawa sa akin. During second trimester, yung may revision of prenatal supplements. Kasi nga yung mga unang binibigay sa akin nung first trimester ko ay folic acid, hemarate, or iron supplement, and vitamin B complex. So, sa second trimester, nadadagdagan na siya. Nadagdagan na siya ng calcium supplement, which is yung calcium made nga. Obimin Plus, yung multivitamins plus DHA and EPA. And meron na rin siyang additional ng Enfamama, yung maternity milk natin, plus DHA for support din ng calcium. Tapos, kung medyo payat si baby, meron ding additional na Moramin Forte or protein supplement. Dito rin sa second trimester ay meron ng mga iba't ibang klase or different types of ultrasound. Sa first trimester kasi, transvaginal ultrasound lang yung pwedeng gawin sa atin. Kasi, sobrang liit pa ni baby, so hanggang 12 weeks pa lang kasi ang first trimester, hindi ba? So, after 12 weeks nga, hindi na transvaginal ultrasound yung ibibigay na request sa inyo. Ang ibibigay na request na sa inyo ay pelvic transabdominal ultrasound. Yung dito na sa tiyan mismo, nilalagay yung transducer. Hindi na siya yung ini-insert sa puwerta. Sa second trimester din, meron din tayong tinatawag na CAS or Congenital Anomaly Scan Ultrasound. Sa second trimester, meron tayong at least isang ultrasound sa start and isa rin sa end. Tapos yung kalagitnaan nga yung CAS. Yung CAS, optional siya sa ibang facility and sa ibang doctors. Yung iba hindi siya pinapagawa eh. Kasi choice pa rin naman ng mommy kung gusto niya or ayaw niya. Pero ang maganda kasi dito, thorough examination kasi to ni baby, type ng ultrasound na to. So sa ibang bansa raw, sabi ng ubi ko, ginagawa siya para malaman kung may mga chromosomal defects, kung may mga deformities yung babies. Kapag nalaman nila na, yun, medyo may problem or hindi magiging maganda yung outcome ni baby, ina-abort na. Dito sa Philippines, mainly sa St. Luke's, hindi yun ginagawa para i-abort yung baby kapag may nalaman na problem. Ginagawa siya para sa loob pa lang, alam na kaagad ng parents ng baby and ng OB at ng buong medical team na hahawak sa'yo during labor and delivery kung ano yung kakaharapin nila, kung ano si baby paglabas. So, halimbawa, may butas siya sa ganito or meron siyang problem sa ganito, may problem siya sa heart, naka-ready na kaagad yung operating room, naka-ready na kaagad yung neonatal ICU. Para paglabas ni baby, prepared na yung lahat. Hindi yung magkakagulatan, ay, paglabas ni baby, may ganito pala, ganyan pala. Kaya, yun yung mahalaga dito sa pag-avail or pagtitake ng CAS or Congenital Anomaly Scan. And at least, malalaman nyo na kung sa loob pa lang, diba, okay ba si baby, normal ba siya, may diferensya ba siya. Pero, hindi pa rin naman to 100% guarantee na talagang walang problem kay baby. Kasi nga, ano lang to eh, scan eh, ultrasound. So, paglabas ni baby, and habang lumalaki siya, and kung may makikita tayong manifestations ng mga sakit na, yun pa rin yung mas magiging basis natin. So, 90 to 95% accurate lang siya. Kagaya nung, halimbawa sa CAS, okay yung kidneys niya, and okay yung heart niya. Sa paglaki pa rin niya, mas doon tayo maglilin sa mga pinapakita niyang signs and symptoms. Pero at least, 'di ba? Kahit papaano, may guideline tayo or meron tayong baseline data dahil pinagawa natin yung CAS. Sa second trimester, kapareho lang sa first trimester na ang prenatal check-up ay at least once a month. Madadagdagan to kapag pa third trimester na. Meron akong vlog, 'di ba, tungkol dun sa prenatal check-up, kung ilan yung frequency niya. So, panoorin niyo na lang 'yun. Tapos, start na rin na bibigyan tayo ng labs. Doon kasi sa first trimester natin, usually ang labs lang naman doon is pregnancy test, diba? Yung PT. Tapos yung transvaginal ultrasound nga. Dito, may mga blood test na naibibigay. So, may baseline na data na kukunin ang OB sa inyo. Which is yung FBS, fasting blood sugar, HbA1c. Ito yung 3 months na monitoring kung ano yung sugar level ninyo sa blood. Kung mataas yung sugar level nyo sa blood or normal lang. Meron na rin complete blood count
para makita kung anemic ka nga. Kasi magsa-start na rin ng additional or revision ng mga supplements. Meron din tayong urinalysis para malaman kung meron kang infection. Kasi pwede rin tumawid din kay baby or pwede rin makasama sa'yo yun kapag meron kang UTI. So far, yun lang naman yung mga changes or mga pagbabago sa second trimester natin. Mga activities na kakaiba sa second trimester natin from first trimester. Siguro, gagawa na lang din tayo ng third trimester update para naman may kadugtog tong vlog na to. And thank you ulit sa inyong lahat, sa lahat ng mga nagsasubscribe at nanonood sa akin kahit na papitik-pitik lang yung upload natin ng contents. Salamat sa support na binibigay nyo. Sa 7,000, almost 7,500 subscribers ko. Thank you sa inyong lahat. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, yung mga bagong dating, please don't forget to subscribe. Kung nakatulong sa inyo tong video na to, please don't forget to hit the like button. And kung may mga comments kayo or clarifications, questions, don't hesitate to comment down below or send me a message. Thank you! Bye!